Having said all of that, if I decide to get back the BRC chairmanship, that question will no longer be a factor. Yun. Actually, hindi to message para sa minority. This is a message for the majority. Ang sinasabi niya, pinwersa nyo kung umalis. Binantaan nyo kami. Nalalayasan nyo kami. Dahil hindi nyo nagugustuhan ang direksyon ng Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, bumaba ako. Tapos, ni isa sa inyong 5, walang gustong humawak. Tapos ngayon, gusto nyo akong bumalik? Pag bumalik ako, siguraduhin nyo na tatanggapin nyo ang resulta ng Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang sinasabi niya. Mukhang magkakaroon ng pagbabalik. Oo, mga... May return of the comeback. Ayan. Ni Senator Ping Lacson. Ayan. This will be good news. Kasi alam nyo mga kababayan, wala namang ibang taong mas maagawa ng Blue Ribbon Committee. Right now, wala makakahawak nun in the same way na kayang hawakan ni Senator Ping Lacson. Senators want Lacson back as Blue Ribbon Committee Chairman. Yan. Ay. Hindi kaya nasasaktan ng damdamin ni Marcoleta. I have actually discussed this scenario with SP Soto when he broached the idea of giving back BRC chairmanship to me. Ang sinabi doon niya kay Senator Tito Soto, if I am elected again to head the committee, we should be ready for any and all consequences, including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency. Ayan, mga kababayan. This is a real threat. Kasi alam nyo, mga kababayan, di ba kaya umalis or nag-resign si Senator Ping Lacson sa pagiging BRC chairman ay dahil merong mga majority senators na umaalma sila na bakit daw ang tinitira na o ang tinatamaan na ng mga hearing sa Blue Ribbon Committee ay yung mga kasama nilang senador. Ang nag-bring up ng kwento na yan ay si Senator JV Ejercito. Hindi lang daw siya ang lilipat. 5 daw sila. So, that means, kung merong 5 lilipat, ibig sabihin, yung 9 nila, magiging 14. And that will make them the majority. Pag naging majority sila, mga kababayan, automatic, boboto sila ng kanilang sariling Senate President. Ang magiging Senate President nila ay si none other than Alan Peter Cayetano. Sure yan, sure ball yan. Nasa kanya yung ambisyon eh. In retrospect, a simple practical question crossed my mind. When I decided to resign last October 6, what BRC chairmanship are we talking about if we lose the majority to the current Cayetano-led minority bloc? Kung iisipin mo raw mga kababayan, anong klaseng chairmanship ang mangyayari kung si Alan Peter Cayetano ang magiging majority? Naglolokohan ba tayo dyan? Oo. Hindi ko alam ang reason kung bakit ito sinabi ni Senator Ping Lacson. Pero, it's an interesting question. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, kapag siya ulit ang Blue Ribbon Committee Chairman, syempre itutuloy lang niya kung ano yung ginawa niya before. He'll pick up where he left off, di ba? Ganoon na naman yun eh. Hindi nga nagustuhan ng mga taga-majority yung ginawa niya. Kasi ba't doon nadadamay ang Senado? Doon sa mga intriga ng flood control. Napag-usapan naman na natin yan, ang sagot natin dyan mga kababayan, doon pumupunta yung ebidensya, anong gagawin natin? Alam nga naman mag-imbento tayo ng ebidensya. Hindi pwedeng ganun, pangit yun. Eto sigurado, kapag bumalik ang majority ng grupo ng Duterte, for sure, ang Senate President will be si Alan Peter Cayetano. At kapag siya naging Senate President, sinuli ang BRC Chairman. Yun yung pinapatungkulan niya. Problema ulit, kasi wala ka na naman Blue Ribbon. Babalik na naman tayo sa napakawalang kwentang chairmanship ni Rodante Marcoleta. During the time ng pagiging Blue Ribbon Committee Chairperson ni Rodante Marcoleta, saan niya dinala ang investigasyon? Una, siniguro niya na yung mga tao ay may sinusunod na script. For example, dati member lang siya ng BRC, ngayon na Senate President, Tito Soto,
Nung nagtanong siya tungkol kay Alcantara kung sino yung nag-appoint sa kanya, ang sabi niya, di ba na-appoint kang na district engineer nung panahon ni Mark Villar? Panahon ni Rodrigo Duterte. Gumanon siya. Pag ganun niya, mga kababayan, anong ginawa ni Marcoleta? Pinigilan, sabi, wait lang. Overtime na po kayo, Senator. Remind ko lang po, mga kasama natin dito sa hearing na wag po kayo lalampas sa 5 minutes. Bakit? Na-bring up yung pangalan ni Rodrigo Duterte. Alam na napapunta na dun kay Mark Villar at saka kay Rodrigo Duterte. So, kailangan niyang pigilan. Ngayon, mga kababayan, ang ginawa niya, pinag-testify niya ang mga diskaya. At sa kanyang testimony, mga kababayan, siniguro niya na ang pangalan ni Martin Romualdez ay lalabas doon sa listahan ng mga congressmen. Alam niyo, mga kababayan, ako, walang problema sa akin kung mabanggit si former Speaker Martin Romualdez. In fact, sa akin, walang problema kung siya mismo ay makakasuhan. But, eto lang ang akin. It should, number one, it should be true. Dumaan sa fair investigation, dumaan sa tamang pag-analyze ng ebidensya. Regardless of what I feel about the guy, I think everyone deserves some fairness, di ba, sa kanilang buhay. Lalo na kapag sila ay nililitis at iniimbestigahan. After nun, di ba, after nung hearing, nagkaroon ng kudeta. Napalitan si Rodante Marcoleta. Doon napalitan si Rodante Marcoleta, meron siyang parang midnight act na ang ginawa niya, gusto niyang ipasok sa witness protection etong mag-asawang Diskaya. Sila lang take note sila lang. Ilan yun nandoon sa hearing? Hernandez, Mendoza, Alcantara, lahat ng mga may-ari ng contracting companies nandoon. Pero ang special attention niya nasa mga Diskaya. Sila lang daw ang pwedeng qualified for witness protection. Having said all of that, if I decide to get back the BRC chairmanship, that question will no longer be a factor. Yun. Actually, hindi to message para sa minority. This is a message for the majority. Ang sinasabi niya, pinwersa nyo kung umalis. Binantaan nyo kami. Nalalayasan nyo kami. Dahil hindi nyo nagugustuhan ang direksyon ng Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, bumaba ako. Tapos, ni isa sa inyong 5, walang gustong humawak. Tapos ngayon, gusto nyo akong bumalik? Pag bumalik ako, siguraduhin nyo na tatanggapin nyo ang resulta ng Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang sinasabi. Ibig sabihin, dapat sigurado ang majority na kahit saan pumunta tong investigasyon na to, na kahit tamaan ng mga senador, huwag kayong mag-iinarte at huwag nyo kaming babantaan.